buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Rest Your Body. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Therefore, honor God with your bodies. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, rest your body. Ipahinga ang pagod na katawan. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay nagmamahal sa amin at nais nyo kaming mapabuti. Dalangin namin ngayon, Panginoon, maunawa namin ang iyong mensahe. Kayo po ang maging tunay at kaisa-isang tagapangaral. Gamitin nyo lang ang inyong lingkod. May your voice set us free, empower us, and enable us to follow in the footsteps of your Son, Jesus. Father, we commit this time to you. Bless your people and lift up your name. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Rest your body. Ang Panginoong Jesus ay dumating sa isang mundong ang mga tao ay pagod na pagod. Sa katunayan, sa pagsisimula ng bayang Israel, sila ay pagod na pagod. They came from slavery. Kaya ang isa sa mga utos na ibinigay ng Diyos ay tungkol sa pagpapahinga. Ang mundo ay pagod na pagod. Only in the last 200 or 300 years, medyo nagkaroon ng konting pahinga ang tao, lalo nung nagsimula ang Industrial Revolution, when machines were invented and created to help people do their work. And until very recently, kung gagawa ka ng merienda, ginigiling mo pa yung mga malagkit, gagawa ka ng galapong, lulutuin mo, kukudkurin mo ang nyog, magme-merienda ka lang, 3 oras kang gagawa ng trabaho. Yung isinusuot mong damit ay nilalabhan, ikinukula, pinupukpok, ina-army-roll, pinaplansya. Pagod na pagod ang tao. At hanggang ngayon, maraming pagod. Meron kang 8-hour job, pero 2 oras ka, papunta sa trabaho mo, naglambitin ka sa bus, naghihintay ka sa mga istasyon ng mga tren, at pabalik mo 2 hours na naman, maglalaba ka pa. Pagod ang tao. At naiintindihan yon ng Diyos. The body gets exhausted. That's a fact. With too much work or activity, and sometimes with non-work. Nakakapagod lalo ang walang ginagawa. Kaya merong 2 klaseng taong pagod. Yung ang daming ginagawa at yung walang ginagawa. Parehong nakakapagod yon. The body can be exhausted with too much toxins. Bawat kinakain ng tao na ipinapasok niya sa kanyang lalamunan ay kailangang trabahuhin ang kanyang katawan to process, to digest, to excrete. Bawat sobrang asukal na kinakain ng tao ay pinaghihirapan ng kanyang katawan na tanggalin, linisin, salain. Bawat sobrang asin at taba na kinakain natin ay hirap na hirap ang ating digestive system kung anong gagawin doon. Hirap na hirap ang ating katawan sa paglalagay natin ng kutakot-takot na lason. At ganon din naman, the body could get exhausted of too much of anything. Yung sobrang manood ng TV, pagod na ang mata. Yung sobrang magbasa. Yung sobrang magbunganga. Ang dami ng mitochondria ng mga cells ng kanyang dila. Yung sobrang manood ng mga dumadaan, yung laging may sobrang ginagawa ang tao. Napapagod ang katawan. And the body needs rest. Which really means only that the body needs balance. So yung mga walang ginagawa, ang prescription, mag-exercise. Yung sobrang pagod, ang prescription, magpahinga.
Yung overfed ang prescription, mag-diet. Yung underfed ang prescription, kumain ng tamang pagkain. Kailangan lagi ng balance. In fact, lahat ng sakit, ang dahilan lang merong imbalance. Sobrang dami ng asukal sa dugo, sobrang dami ng asin, halimbawa. Sobrang kulang ang nutrients, lahat yan imbalance. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Pati sa extreme ng pagkain, ng paboritong pagkain. Alam ng masama sa katawan, kinakain pa. Ang sinasabi nyo sa katawan nyo, pasasarapin ko ang aking dila, mag-e-enjoy ako, sangunguyain ko, at bahala ka na digestive system ko na magdusa. Bahala ka liver na magsala ng lahat ng lason. Bahala ka atay, bahala ka pancreas, bahala ka na maghirap dyan. Basta pasasarapin ko ang nalalasap ng aking dila. Alam nyo ba na ang sarap ng pagkain ay hanggang dila lamang? Sa sandaling sarap na nilalasap mo sa iyong bibig, pagpasok sa iyong lalamunan, hanggang madeposito sa iyong mga kalamnan, hirap na hirap ang katawan pag mali ang kinakain, pero ang tao saksakan pa rin ang tigas ang ulo. Ipinagpapalit sa kaunting sandali ng sarap sa dila, yung pagdurusa ng katawan habang buhay. God wants you to rest your body from fatigue, very especially. Exodus 20:9-10, you have 6 days when you can do your work. But the 7th day of each week belongs to me, your God. No one is to work on that day, not you, your children, your slaves, your animals, or the foreigners who live in your towns. Napakalinaw ang sinabi ng Diyos, ang ikapitong araw ay akin, hindi sa inyo. Hindi para kayo ang magdesisyon kung anong gagawin nyo sa ikapitong araw. Akin yan, kaya ako ang magpapasya kung anong gagawin ninyo. Huwag nyo akong pangunahan, huwag nyo akong labanan, at huwag nyo akong suwayin. Akin yan, pero ibinibigay ko sa inyo para kayo magpahinga. Kasi kung kayo lang ang masusunod, baka di kayo magpahinga, kaya inuutos ko sa inyong magpahinga. Marami mga OFWs, mga kapatid, hindi sila nagpapahinga. Kung meron silang isang day off, kumukuha pa ng sideline job. Naglilinis ng villa ng may villa, nagtatrabaho dito, nagtatrabaho doon, nagluluto para kay ganito at para kay ganon. May mga 2 or 3 sideline jobs. At marami kahit ng mga hindi OFWs, yung nagsettle na sa ibang bansa, after their day job, may night job pa at may weekend job pa. Sa dami ng nanghihingi sa Pilipinas, hindi na sila makapagpahinga. Pudpud na pudpud, gasgas na gasgas ang katawan, hingi at hingi at hingi ang mga tao. Pati pang debut, pang birthday, pang picnic, pang modern, cellphone, pati pang pa-straight ng kulot na buhok, hinihingi sa OFW. Kung kulot kayo at hindi kayo kumikita, manatili kayong kulot. Huwag niyong dilihensyahin ang pagpaparebond at gusto pa Brazilian yung mahal. Pag hindi kumikita ang tao, tanggapin mo kung anong itsura mo at huwag mong ipagastos sa iba ang iyong mga luho. Kasi ang ating mga kawawang OFWs, hindi lang dumadaing, hindi lang nagtatapat, pero wala nang kapahipahinga. Pagod na pagod. So do not destroy your body now just to make more money. Then later on you will spend all that money to buy back your health sa pagpapagamot dahil nasira na ang kalusugan. Kaya iniutos ng Diyos yung Sabbath. Kaya lang naging OA ang mga Jew na yung pahinga na Sabbath, naging trabaho uli sa sobra nilang pag-o-observe ng Sabbath, naging isang trabaho na ang pagsasabat.
Sabbath observance in itself should not be taxing. Kaya nilinaw yan ng Panginoon sa Mark 2, 27 to 28 at iba pang verses. Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. So the Son of Man is Lord over the Sabbath. Ang mga Hudyo kasi, ni ayaw nang maghugas ng plato, ayaw magluto pagka Sabbath. Kaya napaka-oppressive na ng observance nila. Kailangan lutuin mo na lahat, ihanda mo na before the Sabbath, the day before the Sabbath. Naging amo yung Sabbath, imbes slave niya yung Sabbath para sa kanyang ikabubuti. So, mano ba namang may gawin kang konti kung hindi ka naman napapagod, pero yung gagawin mo, nakakapagdagdag sa iyong kasiyahan tulad ng nagluto ka ng masarap, Sabbath, bawal magluto. Merong may sakit, bawal gamutin kasi Sabbath ngayon. So, naging amo yung Sabbath. Kaya maraming binrake si Lord ng mga Sabbaths. Naghimala, nagpakain, nagtrabaho ng Sabbath. At sinabi niya, ako ang Diyos ng Sabbath, hindi ko Diyos ang Sabbath. Magagawa ko sa Sabbath ang anumang ibig kong gawin. At sa paggawa ko ng mabuti, yun ang magandang gawin sa Sabbath. Para sa ikabubuti ng tao ang Sabbath, hindi para magkaroon na naman siya ng additional amo. Kaya kung may kailangan kang gawin, edi gawin mo. Napagod ka, bumawi ka sa susunod na Sabbath mo. Basta hindi kailangan na napaka-formal ng iyong pagsunod dito, bulag na pagsunod, nahihirapan ka na para lang masunod mo ang pagpapahinga. Nababaligtad. At ginagawa pa na centerpiece ng mga ibang relihiyon tong Sabbath na ito, na ang linaw-linaw na nga na sinabi ng Panginoon, kaya nag-utos ang Ama ng Sabbath para kayo mapabuti. Ngayon kung napapasama na kayo, napapahamak, para lang ma-observe yung Sabbath, I am the Lord of the Sabbath and I'm telling you, do whatever will give you rest or pleasure or happiness or comfort. So magpahinga. Huwag maghangad ng more income kasi ang magbabayad ay ang katawan. Mga kapatid, kung kayo ang breadwinner, habaan nyo ang buhay nyo. Huwag kayong mamatay agad. Therefore, magpahinga kayo. At kung kayo naman yung tinutulungan, sinusuportahan ng breadwinner, magtipid-tipid naman kayo para hindi naman mamatay yung breadwinner nyo ng maaga. Mahalin nyo siya, pagpahingahin. At kung hindi nyo siya mahal, magpaka-wise kayo kasi pag namatay siya, wala na kayong breadwinner. In both cases, earn a little bit. And remember, 1 peso saved is 1 peso earned. Kung hindi pa kayo ang kumikita ng inyong ginagastos, sikapin ninyo na liitan ng gastos at maghanap ng mga pagkakakitaan. Huwag kayong umimbento ng mga gagastusin tapos ipapasan nyo dun sa kawawang breadwinner. How do you give your body healthful rest? Live under God's care. Mapagmahal ang Diyos, at kung susundin lang natin ang kanyang mga alituntunin, kikitain natin ang dapat natin kitain at makakapagpahinga pa tayo sabay. Hindi kailangan that you burn your candle at both ends. So be godly. God can bless you in many ways. Hindi ko mo mas maraming trabaho, mas maraming income. At hindi ko mo konti lang ang trabaho, konti lang ang income. Pag gusto kang i-bless ni Lord, kayang-kaya niyang i-multiply ang ginagawa mo. Pero pag hindi ka gustong i-bless, kaya rin niyang i-divide yung income. Maraming gumagastos, maraming napagkakagastosan, nasasayang din at nauubos ang ating kinikita. Psalm 127 verse 2, it is useless to get up early and stay late in order to earn a living. God takes care of His own even while they sleep. Pagkataon hindi ka pagpapalain ng Panginoon, baliwala na ang aga-aga mong gumising, tapos gabing-gabi na ito, gising ka pa rin sa pagkita. Kasi pwedeng kumonti ang kinikita mo, o pagkakita mo ng pera, may gastos agad, baliwala din.
Dahil kayang-kaya ka daw mahalin ng Diyos kahit tulog ka. In other words, ang dapat nating unahin mga kapatid, maging makadiyos, sumunod sa kanyang mga alituntunin, at bahala na siya na magpala sa ating mga pinaggagawa. So, no needless stress and strife. Piliin ang pagpapaguran. And don't always work hard when you can work smart. Merong paraan ng pagpapadali ng trabaho na makasame din ng bunga o mas marami pa nga. Do not mistake activity for achievement. Hindi ko mo napapagod ang tao ay natutuwa ang Diyos sa kanya. Kailangan wise ka sa approach mo sa iyong ginagawa. When you can save labor and have the same product or more, be wiser. Live the Jesus way. And the Jesus way is as restful as possible. Si Jesus walang sinayang na pagod. Gumagawa kung dapat gumawa. Umaaten ng mga wedding feast kung dapat umaten. Nakikisalo sa mga handaan kung may handaan. Nagpapagaling kung dapat may pagalingin. At natutulog kahit may bagyo kung gustong matulog. May panahon para sa lahat. Matthew 11:28-30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me, and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Ang mas malalim na diwa ng kautosan at turo na ito ng Panginoon sa kapahingahan ay may kinalaman sa kalooban, kapahingahan ng isip, kapahingahan ng kaluluwa, ng espiritu, sa pagod na puso na laging pinapagod at pinahihirapan ng mga religious leaders ng Israel. Pinapagilty, lagi nilang puro guilt, puro kasalanan, laging yun. Kaya sabi ni Jesus, sa akin kayo pumunta, papahingahin ko kayo, patatawarin ko kayo sa mga kasalanan nyo, edi mapapahinga kayo. Tatanggapin ko kayo, ano man kayo, edi mapapahinga kayo, and then we will all work together for your improvement at your pace, your style. Hindi ka pipilitin o papagurin. Pero applicable din ito sa physical rest. Nakita niyo ang Panginoon, may bagyo na nga, natutulog pa. Kasi pinapakita niya na hindi naman kung may bagyo, dapat kang gising. Kasi kahit gising ka, wala ka rin naman magagawa talaga. Pero, ginising siya na kanyang mga disciples, gumising naman. Pero ipinapakita niya sa mga disciples, ano naman ang napala nyo, kawawori? May napala ba kayo, kawawori? Wala naman. Nasa Panginoon pa rin ang kalutasan ng lahat. Kaya kung ikay kinalulog na ng Panginoon, napakahirap ba naman sa Kanya? Mailigtas ka sa mga unos. Napakahirap ba naman sa Kanya na yung itinanim mo ay magbunga ng marami? Kahit hindi mo hukayan araw-araw yung para tingnan mo kung tumutubo nga ba. Pero kung nabubuhay ka, na kinalulugdan ng Diyos ang iyong pamamaraan sa buhay, sino ang makapipigil sa Kanyang pagpalain ka? Kaya ang inuuna natin is to please God, to honor God, and one of the ways to honor God is to rest your bodies. Why? Because your body is not your own. You were bought at a price. So glorify God in your body. Binili na ni Jesus ng kanyang dugo ang ating lahat-lahat kasama yung ating katawan, hindi para sa atin na waldasin ng ating kalusugan. We don't own our bodies. The Lord paid for it. So honor God with your body. At salamat na lang itong may-ari ng katawan natin na hindi tayo binili, hindi tayo tinubos para alilain. Inuutusan pa tayo magpahinga. Hindi ba napakabait ng Diyos? Jesus wants you to rest, to be rested, to be restful. Kaya si Martha, na pagod sa paghahanda para maging perfect host, sabi ni Jesus, you are concerned about too many things. Only a few things are really needed in life. So relax. Marami mga tao umiimbento ng problema. Magpapakasal, gusto sobrang garbong wedding, 3 buwan, 4 na buwan bago mag-wedding, wala nang ginawa yung magnobyo kundi mag-away araw-araw para sa iplano ang perfect wedding na ito.
Magbe-birthday ang anak, magdedebo ng ubod ng grande, nagkakalubog-lubog sa utang, hirap na hirap sa detalye, hanggang mga ribbon, mga hairpin, planong-plano. Bakit mo pinapahirapan ang buhay mo? Pwede namang hindi mahirapan. Pwede namang simplihan. More work, more income does not always mean more benefit. Yung iba sasabihin, lumaki lang ang kita ko, magkakaroon ako ng savings. No. Isa yan sa mga ilusyon ng buhay. Pag dumami ang kita mo, dadami ka mag-anak mo. Yung mga hindi mo kilala nung araw, biglang susulpot mula sa kawalan. At pag lumaki ang income mo, lumalaki na rin ang hinihingi ng mga umaasa sa'yo. Ecclesiastes 5:11, the more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. Wow, pinsan, na-promote ka na pala. Blowout naman. Gastusin ko ang nadagdag na sweldo mo. Wow, ang taas-taas pala ng pwesto mo sa opisina. Pag-aralin mo naman itong pamangkin mo. Kayong dalawa mag-asawa ang nagpulot gata at lumikha ng batang yan. Pagkatapos ako magpapaaral dahil hirap na hirap ako magtrabaho. Gusto nyo magkaroon ng libreng edukasyon at may expense. Maraming ganun na, di ba? Gawa ng bata, tapos ipapasa kung kanino ang pagpapalaki, ang pagpapakain, ang pagpapaaral. Sila itong nagpasasa sa pagpupulot gata. Tapos ikaw mag-e-enroll. Sabihin nyo sa akin kung tama yun. Mga kabayanihan na mga bayaning walang monumento. Hirap na hirap ka. Pag nakita na kamag-anak mong maluwag ka sa buhay, naasahan ka minsan, di ka na niya malilimot, aasahan ka na niya lagi. Kaya tuloy yung iba, ang tatalino na, dumadating pa lang yung kamag-anak, sasabihin agad, "Hay, wala ako kapera-pera, para wag mautangan." Gaano ba naman karami nangungutang ang nagbabayad? Naghihingalo, nalalagot ang hininga. Pautangin mo tuwang-tuwa. Pag sinisingil mo na, masama ka. Sinabi na yan ni Solomon, hindi ko mo dumadaming income mo, luluwag ang buhay mo. Dadami lang ang aasa sa'yo. Sige, patayin mo ang sarili mo katatrabaho, bigyan mo sila lahat. Pag may sakit ka, mabuti kumatapunan kanila ng isang aspirin. At kung may sakit ka na 5 buwan, madalaw ka lang minsan yan, hindi na yung babalik. Tapos ang kanyang social duty. Mga kapatid, hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging makasarili, pero tinuturuan tayong mahalin mo naman ang sarili mo kasi mahal ka ng Diyos. At pag hindi ikaw nagmahal sa sarili mo, huwag mong iaasang mamahalin ka ng iba, 9%, 90%, mabibigo ka. Dahil marami mga tao walang utang na loob. May 10 pinagaling si Jesus. Ilan ang bumalik para magpasalamat? Out of 10? Isa. So, tingnan nyo na lang yung statistics. Pagka meron kayong 10 tinutulungan, huwag yung asahan na lahat yun makakakilala at tatanaw. Dapat kang magtipid para rin yung sa iyong sarili. Paghandaan mo rin ang iyong mga pangangailangan kasi baka wala kang asahan na iba. So, how else do you give your body healthful rest? Eat and sleep enough. Eat and sleep well. Pag ang tao ay gutom at pagod, naiiba ang takbo ng utak. 1 Kings 19, 1-8. Ahab told his wife Jezebel about what Elijah had done and that he had killed the prophets of Jezebel, the false priests. She sent a message to Elijah, "You killed my prophets, now I'm going to kill you." Elijah was afraid when he got her message, and he ran to the town of Beersheba in Judah. Then walked another whole day into the desert. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, "I've had enough. Just let me die." Then he lay down in the shade and fell asleep. Suddenly, an angel woke him up and said, "Get up and eat." Elijah looked around, and by his head was a jar of water and some baked bread.
He sat up, ate and drank, then lay down and went back to sleep. Soon the Lord's angel woke him again and said, "Get up and eat, or else you'll get too tired to travel." So Elijah sat up and ate and drank. The food and water made him strong enough to walk 40 more days. At last he reached Mount Sinai, the mountain of God. Si Elijah, dahil sa pagod at gutom, gusto nang mamatay. Kaya ang Diyos ay nagpadala sa kanya ng anghel na may daladalang inumin at tinapay. Pinakain siya at pinatulog uli. At pagkagising niya, pinakain siya uli. Pagkatapos, lumakas na uli siya. Gusto na naman niyang mabuhay. Gutom lang pala. Alam nyo, kung minsan gusto niyo na rin mamatay, nararanasan niyo ba yun? O takot na takot kayong mamatay, kakadepress-depress kayo. Gutom lang yan. At hindi lang laging gutom yan sa pagkain. Kung minsan gutom lang sa atensyon. Gutom lang sa pansin. May taong ang bigat-bigat ng muka, ang dilim-dilim ng muka, makatanggap lang ng isang text na, "Hi, sumaya na." Kulang lang pala sa pansin. So kailangan natin ng mga pagkain na gano'n ng ating katawan, ng ating espiritu, ng ating puso, para tayo sumigla. But remember this, even prophets could be emotionally and spiritually depressed. Sa katunayan, marami sa mga religious leaders ay mayroong acute depression. Kasi nadidinig mo lahat ng problema ng tao, nagpapakounsel sa'yo, nalalaman mo ang mga suliranin ng bawat tao. Mabigat dalhin yun sa puso. Kaya kung minsan, marami sa mga pastors, si psychiatrists. Kasi ang load ng kanilang isip, ang dami-dami. Ang mga tao naman, ibubunton sa'yo lahat ng problema niya. "Ay, salamat po, pastor, gumaan ang loob ko." Oo, kasi sa akin bumigat nilipat mo sa akin. Kaya gumaan ang loob mo, iha, inilipat mo sa akin. Alam niyo yung mga counselors, ipa-appreciate niyo sila. Kasi gumagaan ng dibdib mo dahil nililipat mo sa kanila. And if they're serious with their ministry, dinidibdib nila yon. Dinaramdam nila ang yung mga dinaramdam. Kaya marami sa mga religious leaders may depression. Tapos nadadagdagan pa ng expectation ng mga tao na dahil spiritual leader ka, dapat ang strong-strong mo, hindi mo tuloy maipahalata na ikaw may nagkakagiba-giba na at nagkakandahina-hina sa iyong loob. Kasi ina-expect ng mga tao, Superman ka. Lalong nadadagdagan ng depression mo. Kaya mamaya, nasa basement ka na ng isang ospital. Kasi wala ka mahingahan. People don't expect you to be less human. They want to be you to be more superhuman. At itong propeta, nakita ninyo, gusto nang mamatay. Kailangan lang pala ng pahinga. Lahat tayo, kailangan ng pahinga. Kaya yung mga counselor nyo, kung nagpapahinga, please, kung hindi rin lang kayo nag-aagaw buhay, ipagpabukas nyo na ang pagpapakounsel. Yung mga iba naman, pag may problema, akala nila dapat i-drop mo lahat ang iyong ginagawa dahil lang may masama ang loob nila sa kanilang asawa. Nung araw, nung may telepono pa ako sa bahay, at pinutol ko na yon, may tatawag sa'yo ng alas 2 ng umaga. Alas 2 ng umaga. Pastor, 7 taon na po akong may problema sa asawa ko. 7 taon. Opo. 7 taon na pala yung problema mo. Bakit hindi mo naman ipagpabukas ang usapan natin? Natiis mo na ng 7 taon, gigisingin mo pa ako ng alas 2? Ay, nakakaabala po ba ako? Oo! Ano sa palagay mo? Gusto mo ako mag-preach bukas ang aga-aga pero pupuyatin mo ako ngayon. Ngayon, kung may nag-aagaw buhay, kailangan dalhin sa ospital, sige, gisingin mo ako, magtulungan tayo. Pero dahil lang masama ang loob mo, 7 taon ka na nagtiis, bukas na. Dapat ganon. May mga magpapakounsel naman sa'yo, 3 oras sa kwento ng kwento, wala man lang tanong, ano ba pinag-uusapan natin? Wala ho, gusto ko lang huminga-hinga. Kaya dapat pag may counsel, itatanong ng counselor, ano bang goal ng usapang ito? Kasi alam nyo, maraming counseling, ang ending, mangungutang pala sa counselor. Parinig ng parinig, pag-pray nyo naman po ang problema ko, yung pala talagang, meron po ba kayo dyan? Ang dami-dami mong mauutangan, counselor pa. Diba? So, nakita nyo mga kapatid, kung minsan, napakahirap din naman yung dinadala yung problema na iba. Pero,
Paggaan naman natin doon sa tumutulong sa atin. Huwag nating dagdagan ng unnecessary load. Willing naman yung mga tao na tumulong, pero huwag ba nang pabigatin? Yung pwede namang hindi ganun kabigat. Napakahalaga na marunong ka rin magbigay ng konsuelo sa mga counselor. Ang dami natin mga prayer counselors, ang dami natin mga counselor. Hindi mo lang mabaabutan kahit isang kamatsile no nagpa-counsel. Pero pag sa psychiatrist, ang mahal-mahal magbayad. We should care for those who care for us. Do not kill the tree that bears fruit for you. Dapat nga, lagyan mo pa yun ng fertilizer, diligan mo, dahil ikaw din naman yung nakikinabang. Mahalaga na nagtutulungan. So yung mga taong pagod na, huwag na nating pagurin para makapagpahinga naman sila at huwag gustuhing mamatay. Tulad nitong propetang ito. Mga kapatid, kung magpapahinga kayo mabuti. Invest in a comfortable bed. Kung matutulog kayo ng 8 hours a day, hindi man tuloy-tuloy kahit putol, that's 1/3 of your life. Tapos yung kama nyo, naglabas yung spring, tumutusok-tusok sa likod nyo, tabingi ang paa, yung isang paa, lata ng floor wax, bukol-bukol. Mag-invest naman kayo sa hihigan nyo. Lalo kung kayo yung breadwinner. Kayo itong hirap na hirap. Kailangan pag nahiga kayo, masarap ang tulog. Invest in good beddings, in nutritious foods. Ang daming mga OFW, araw-araw sardinas ang kinakain. Nung araw nasa Saudi Arabia ako, pupunta ako sa bahay ng mga kapatiran at mini-ministeran. Sabi ko, ba't kaya ang lansa-lansa dito sa bahay na to? Kasi bawat isa may tigi-tigis ang sardinas, bubuksan sa umaga, isang piraso ang almusal. Mamaya, sa hapunan, pag uwi, yung natira, yun ang hapunan niya. Kaya ang lansa-lansa na ng bahay, kasi walang fridge. Alam niyo ba na maraming OFWs, walang heater ang mga bahay nila? Tinatambak-tambak na lang na kumot ang ginagamit nila kasi nagtitipid sila. Napakahirap ng buhay ng marami. At marami sa mga Saudi Arabia, walang aircon ang kanilang mga tinitirhan. Meron lang mga parang desert fan, desert cooler sa pagtitipid. Tapos tuwing tetext ang anak, tuwing tetext ang pamangkin, ang pinsan ng asawa, hingi ng hingi. Dapat marunong tayo magpahinga. Gusto ng Diyos yun para sa atin. So take care of your rest, take care of your diet, take care of your body. God commands you to do it. And sleep as early as possible, as long as possible. Dapat less TV. Huwag kayo magpuyat kapapanood ng TV na mga hindi naman totoong buhay. Dapat itulog nyo yan. Kasi kailangan kayo magpahinga. Too much games. Nagkakaduling-duling na sa kalalaro. Wala namang nararating yung games na yan. Do not waste precious time when you can use it for resting. It is impossible to perform well when you are not rested. Isa pa mga kapatid, celebrate. Observe special days of celebration. Nehemiah 8:10, Nehemiah told the people, enjoy your good food and wine and share some with those who didn't have anything to bring. Don't be sad. This is a special day for the Lord and He will make you very happy and strong. Alam niyo ba na gusto ng Diyos ng mga celebrations? Ang dami-daming piyesta ng ancient Israel. Kasi pag may mga piyesta, masaya. Yung mga walang pera, napapakain nung may pera. Yung mga hindi nagkikita-kita, nagkikita-kita, nagkakaroon ng kasiyahan. At bawat kasiyahan na nalalasap natin ay isang investment, isang savings na nawi-withdraw sa panahon ng lungkot, sa panahon ng hirap. Kaya dapat hanggang kaya mo mag-invest in happiness, in good food, in enjoyment, do it because many sad days will come. At pag dumating ang lungkot, namatayan ka, nagkaroon ka ng sakit, nasunugan ng bakahay, nalugi sa negosyo, saan ka huhugot ng lakas kundi doon sa mga sayang naipon ng mga pwede kang magsaya. Pero kung wala ka malang naipon kahit konting saya sa iyong alaala, wala ka mawi-withdraw. Gusto mo nang mamatay. O pumatay. Kung ano-ano nangyayari sa utak ng tao na naaaburido. So kailangan mo ng nourishment, pleasure, balance. Importante yan. Deposit physical, emotional, and spiritual food in your storage and withdraw when needed. Tuwing mapapasaya nyo ang asawa nyo, pasayahin nyo dahil darating ang time, kahit gusto nyo, ang ibibigay nyo sa kanya problema.
dapat may paghugutan naman siya ng maraming deposit na saya. Ganon din sa anak, ganon din sa magulang. Hindi ba't kung minsan, ang napagpaparoonan na lang natin ay, ang dami naman niyang ginawang mabuti sa akin, kaya kahit siya ganyan ngayon, susuportahan ko pa rin siya. Kasi may tanim. Kaya magtanim ka sa iyong sarili, kapatid, ng saya, ng ligaya, ng pleasure, because there will be many unpleasurable, there will be many painful days in life. So be wise. Follow wisdom. Proverbs 9:11, I am wisdom. If you follow me, you will live a long time. And wisdom means nothing more than respecting God's ways. Pag sinunod mo ang pamamaraan ng Diyos, lalong-lalo na yung utos niya magpahinga, kumain ng tama, tanggalin ang mga pag-aalala, pag-aaburido, you will be doing things God's way. And the Lord says, that is the way to have a long life. Proverbs 10:27, if you respect the Lord, you will live longer. If you keep doing wrong, your life will be cut short. Kung kakain ka ng delatang pagkain, preserved food na ang dami-daming asin, salitre, preservative, pinaiiksi mo ang iyong buhay. O humaba man, nakaratay ka, kailangan ng tao ang kinakain niya as fresh as possible, as clean as possible. Hindi naman pagka hindi ka sumusunod, lalagutin ng Diyos ang iyong hininga. God doesn't do that personally. It happens naturally. Because there are natural laws. If P, then Q. Pag nagpabaya ka sa mga healthful habits, your body will deteriorate. God doesn't have to make a personal decision to kill you. You kill yourself. Kaya mahalaga, inaalagaan natin ang lahat. And then let and help others rest their bodies too. Kung paano mo aalagaan ang iyong katawan, ganun din ang ibigay mong pagkakataon sa kapwa na maalagaan niya yung katawan niya, at kung maaari, tulungan mo pa siyang alagaan ang kanyang katawan. Philippians 2:4, care about them as much as you care about yourselves. John 15:12, now I tell you to love each other as I have loved you. Yun ang sabi ng Panginoon. Mahalin mo ang katawan mo, mahalin mo rin ang katawan ng mga tao nakapaligid sa iyo. Kung maaaring mabawasan mo ang pagod na binibigay mo sa kanila, pag-aalala. Alam niyo mga anak, ang mga magulang niyo hindi natatahimik sa bahay hanggang wala pa kayo. Kaya hanggang maaari, agahan niyo ang uwi para makatulog na sila ng mahimbing. Walang magulang na nakakatulog ng mahimbing habang wala pa ang anak sa bahay. Liban na lang, burarang magulang yon at bihira yon. So maawa ka sa magulang mo na lagi kang wala, inaalala ka, pag na-textan ka pa, hindi mo pa sinasagot. Nagagalit ka pa. Ganon din yung mga asa-asawa, nawawala ka. Siyempre, hindi mapakali ang asawa mo. Hindi makakain, hindi makatulog. Huwag nating pahirapan ang mga nagmamahal sa atin. Magpasalamat tayo at may nagmamahal sa atin. At paggaanin natin sa kanila yung ministry ng pagmamahal sa atin, huwag tayo mga pasaway. Paligayahin natin ang buhay nila. Dahil pag maligaya sila, tayo rin naman ay kasamang liligaya. Pag inubos natin ang lakas nila, tayo rin naman na mauobliga mag-alaga sa kanila. So why don't we just take care of each other? Out of love. And if not out of love, out of wisdom. It's important because we survive better when we help one another. Mahalin ang katawan. Bigayan ng Diyos. Pahiram ng Diyos. Hindi sa atin. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. And resting is one of the best ways to honor our Creator. Don't over-rest. Remember, binigyan tayo ng utos, on the 7th day you will rest. But on 6 days you will work. Yung iba naman, 7 days at rest. When you rest 7 days,
somebody else has to work double time to feed you 6 days. Dapat lahat nagtatrabaho. At kung hindi ka pa kumikita ng pera, tumulong ka man lang na makatipid sa paggastos. Mapaliit ang gastusin, malaking bagay na yon. 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and the temple is you. Igalang ang katawan. Bago isubo yung gusto mong kainin, itanong mo, kagalang-galang ba itong kakainin ko? Igagalang ba nito ang aking katawan o pahihirapan? O sasabihin mo, basta kasi gusto ko to. Sige, isaksak mo sa baga mo. At pagkatapos, pagka hindi ka na makahinga, lalagyan ka naman kung ano-anong tubo, magdurusa ka rin. Kaya kailangan alagaan mo ang iyong katawan. God does not have to personally afflict people. When people do not obey God's ways, affliction that is embedded in natural law automatically materializes. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos na bigyan ka ng ubo. Kung ang tagal-tagal mo ng puyat, hindi ka pa kumakain ng masustansya, may umubo lang 3 kilometers away, may infect ka kasi mababa ang iyong immune system, magkakaubo ka. Hindi magpapasya ang Diyos na, sino ba ngayong araw na to ang bibigyan ko ng mga ubo? Walang ganon. Inilalagay mo ang sarili mo doon sa dadaanan ng mga mikrobyo na matatalo ka pag di mo inaalagaan na yung sarili. Kahit ka madadasalin, kahit ka banal, kahit ka nagsasakripisyo, tatablang ka ng sakit because there is natural law. Don't ask God to override natural law to accommodate your habits. When God overrides natural law, ang tawag doon miracle. Don't always ask God for a miracle when you can just obey natural law. Take care of your body. Kabilin-bilin na natin sa ating tiyangge, may mga food dyan sa labas. Dapat walang unhealthful food. Dapat walang mga soft drinks. Dapat walang mga junk food. Dapat walang ganito at walang ganon. Ewan ko kung sinusunod nila. Tingnan ninyo, pag may mga ganon, huwag niyong bilhin. Dapat healthful ang mga kinakain kahit man lang dito. Para makikita natin ng example, napakahigpit ng ating mga bilin. Tapos kumisan makikita mo, sari-sari pa rin mga tinda ng iba. Kung pwede lang bumuka ang lupa para siguro sila lunukin, baka nilunok na sila. Kaya lang baka malunok ng lupa yung junk food, hindi lang sila nilulunok. Obserbahan nyo rin ang ating mga tiyangge, kung tama ang mga tinda nila. Kasi kabilin-bilin na natin yan sa kanila, dapat yung healthful. Hindi natin sinisingil ng rent ang mga yan para makapag-serve sa inyo ng mabuti, para mura ang pagkain. Bantayan nyo kung mahal. The church doesn't charge anything because we want them to provide good and inexpensive food to you. So bantayan nyo rin. But I think they're doing very well. Pero kung may mga isang-isa kumisa nakakalimot, paalalahanan nyo because that is the mandate that the church gives them. So give your body enough rest. Live by the love of Jesus. Live like someone dearly loved by God because you are loved by God. Get healed by the power and the way of Jesus. Matthew 4:24. People from every kind of sickness, people with every kind of sickness or disease were brought to him. Some of them had a lot of demons in them. Others were thought to be crazy. And still others could not walk. But Jesus healed them all. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayong pagalingin. Pero please, huwag niyo na siyang pagtatrabahuhin ang pagpapagaling kung pwede naman nating alagaan ang ating mga sarili. Pero kung talagang may mga sakit na tayo, ang Panginoon pa rin ang ating great physician. At may natural law to be observed. Pag tinuturuan ka mag-diet, mag-diet ka. Pag tinuturuan ka mag-exercise, mag-exercise ka. Kasi kailangan mo yan para lumakas. Do a Jesus. Bring and give healing and rest to others. Hindi lang tayo nagpapagaling kay Jesus. Dahil may mga mumunting Kristong nabubuhay sa atin, maging tulad din tayo ni Jesus. Magdala rin tayo, magbigay ng kagalingan, kalusugan sa ating kapwa. Because if you love Jesus, you will do His work. And Jesus heals people, Jesus loves people, and Jesus keeps people healthy. Panginoon, turuan niyo po kami
na maging matapat na tagapag-ingat ng aming mga katawan na ipinahihiram nyo lang sa amin. Turuan nyo rin kami na mahalin ang aming kapwa na huwag namin silang bigyan ng unnecessary na pagod, hirap, alalahanin. Turuan nyo kami maging responsable para sa aming mga sarili para hindi kami kailangang buhatin, pasanin lagi ng iba. Maging responsable kami mga mamamayan ng iyong kalangitan dito sa lupa. At nawa, Panginoon, ngayon man, kung may mga karamdaman na yung mga anak, humihingi kami ng iyong mapaghimalang pagpapagaling. Touch our bodies, touch our emotions, our minds, make us healthy. At turuan mo kami, Panginoon, laging palalahanan to live in a healthful way, a healthful lifestyle, at maging karagdagan din kaming kalusugan at kapahingahan sa aming kapwa. Suriin namin ang mga kinakain namin, ang aming lifestyle, ang aming sleeping habits, para maging responsable kami, Panginoon, answerable to you. Pagbulay-bulayan natin sa mandali, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay. Suriin ang ating mga unhealthful habits in our lives. Ask God to forgive us. And then make a decision to change for the better. You will be the number one beneficiary of this, and also your loved ones. Pag hindi natin inalagaan ang ating sarili, oobligahin natin ang mga nagmamahal sa atin na alagaan tayo pag tayo naratay na. Be kind to them. Take care of yourself. Dear God, finish this message with a personal note for everyone. Teach us, lead us to have healthful lifestyles. Manahimik tayo sa mandali, mapag-isa kapiling ang Diyos. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Rest Your Body. Pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking
Bakit dahon ng nyog ang gamit sa Palm Sunday? Ang ganda kasi ng mga Pilipino na gamitin kung ano yung available. Eh, yan ang marami tayong dahon. At saka yun ang pinakakamukha ng mga palm na dahon na ginamit sa pagtanggap sa Panginoon sa Jerusalem noong siya ay pumasok sa lungsod na ito. Pero ang mapapansin natin, higit lalo yatang maganda ang mga palaspas na gawa sa dahon ng nyog kaysa doon sa mga dahon ng oliba na ginamit sa original entry into Jerusalem. Kaya napakaganda ng mga palaspas sa mga Pilipino. Ito isang metaphor ng ating pagiging Kristiyano at Pilipino na magkasabay. Nagkaroon tayo ng observance niyang Palm Sunday, pero indigenous materials at folk art ang ginamit natin sa pag-express nito sa palaspas. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!